Good morning guys! Our videos for today, mag-unbox tayo ng mga bagong dating natin na ibon. Tapos, paliliguan na rin natin ang ating mga young bird. Tapos, dideworm na rin natin sila para may sabak na natin sila sa karera. Tara, umpisahan na natin. Tara guys, umpisahan na natin. Paliliguan na natin yung ating mga young bird. Tapos, ang ginagamit naman natin sa ating pagpapaligo ng mga young bird is gumagamit tayo ng Feather Shine. Produkto siya ng Bimeg Integra. Hindi na ako bumibili ng kung ano-ano pang mga shampoo guys, kasi ito medyo subok ko na tong Feather Shine kasi meron siyang sangkap ng tea tree oil. Ayan siya guys. Tapos pagka ang ganda niya sa mga ibon, pag tapos mo silang paliguan, makintab talaga yung balahibo. Tapos makikita mo natatanggal yung parang anit na puti-puti sa mga young bird guys. So ayun lang guys, kumuha lang ako isang kalahating balding tubig, tapos ilalagay lang natin ito, mimix natin siya sa tubig. Sana natin. Ano nga no, papasok na tayo dito sa ating kukunin na natin yung ating paliliguan natin na sa isa. May ginagawa rin tayo guys pag nagpapaligo akong ibon. Inuuna ko yung mga medyo mapuputi para hindi sila masyadong madumi. Inuuli ko yung mga dark color. Ayan, unahin na natin si Whitey. Ayan siya guys, nag-enjoy siya. Go! Ayan na nga tapos na natin paliguan si Whitey, anak siya ni Blue Bar. Tapos guys, pagkatapos ko silang pinapaliguan, ilalagay sila sa taas ng bubungan. Yan. Kasi malaking tulong na rin guys sa ating mga young bird yan. Pagkatapos paliguan, lagay sa taas ng bubungan. Tapos nakikita nila yung view, 360 degrees. Tapos iwas overfly na rin yon. Makakatulong din yon. Tara, agis na natin. Yan na nga guys. Ito guys, susunod naman natin yung anak ni Bangis guys. Ito yung mga gray seal natin. Ito yung mga matitinik na linyada. Yung nanay nito, finisher ng Don Sol Sorsogon. Super smash nun guys. Yung linyada nito galing sa pinagkakatiwalaan nating tropa guys. Tara, paliguan na natin. Tapos na siya. Ilalagay na natin siya sa taas para masanay din siya. Kapatid din yung anak to ni Bangis. Susunod na rin natin siya, paliguan na natin. Tara. Nag-enjoy sila guys First time kasi nilang maligo. Akala nila nasa swimming pool sila. Enjoy na enjoy. Ito naman yung first clutch ni Bangis guys Kung napapansin nyo, nakabunot yung mga pakpak niya. Kasi masyado siyang makulit guys. Pag rumorondo siya kung saan siya dumadapo, habang young bird pa siya, ginawa ko, binunutan ko muna siya para hindi niya dali ng ganito manda yung ganung style. Sana pag tumubuto, hindi na niya gawin guys Tapos ang gusto ko sa ibon na to guys, meron pa siyang dilaw-dilaw, young bird pa siya nun. Inagis ko siya ng unang toss niya guys, inagis ko ng Pangasinan guys. Kinahaponan, pagkahapon, umuwi na siya. Kaya siguro bata pa siya, medyo tumukod siya ng konti, pero nakuha niyang umuwi guys. So sana guys, sa susunod, pag na-condition natin to, mapauwi natin siya mga guys. Tara, paliguan na natin. Go. Ito naman yung anak ni PHC guys, at saka ni Taiwan. Ganun din, binunutan ko rin ng pakpak kasi sinasama ni Greensill kung saan saan. Pero itong linyada na to guys, subok na rin to guys. So paliliguan na natin. Ito yung first clutch ni PHC pala, at saka ni Taiwan. Ito naman yung kapatid nun guys, yung kanina. Anak din nito ni PHC, at saka ni Taiwan guys. Nakabunot din yung pakpak, ayan Pero patubo na. Makukulit kasi guys, kaya binunutan natin. Tara, paliguan na natin. Ito naman yung mga Jansen line natin guys. Nakakross na sila ng Vandenbroek guys. Pero dahil na-inquire natin to sa kilalang breeder, ngayon pinangalanan ko sila guys ng Seryoso line ng AK&M Love. Ang pangalan nito ngayon na linyada guys is Seryoso line. Paliguan na natin guys.
Ito rin yung kapatid nung kanina guys, yung Jansen naka-cross ng Vandenbroek guys. Ito, napakagandang ibon ng ibon na to guys. Malaki siya pero tama lang, bilog yung katawan tapos magaan. Paliguan na rin natin guys, ang seryoso line. Ito naman guys, yung sunod na linyada natin guys, pagdagat line guys, pure Taiwan siya. Nakikita nyo naman napakalikot na ibon guys. Ayan o. Bigay ito ng kilalang fancier pero sa ngayon guys, isisikreto muna natin siya. Saka na natin siya i-reveal guys. Pag subok na natin itong linyada niya guys. Paliguan na natin. Yun na nga no, tapos na natin paliguan ng ating mga young bird no guys. Susunod na gagawin naman natin yan is lilinisin natin yung loob nila habang nasa taas sila ng bubungan guys. Para malinisan din, iwas sila sa kung ano naman mga sakit guys no. Tara, linisin na natin. Andito tayo sa loob. Ayun na nga guys no, medyo hiningal tayo, napagod tayo sa paglilinis guys. Medyo nabawasan ng konti yung gandang lalaki natin guys. So kung nagtataka kayo siguro kanina guys kung ba't may bygone sa side kanina habang pinapaliguan natin yung mga young bird natin guys. So based sa aking experience guys, year 2010 kasi nag-iibon na rin tayo. Medyo natigilan lang natin guys. Nag-abroad kasi tayo guys kaya hindi natuloy yung pagkaibon guys. Pero ngayon nagkahilig ulit tayo. So tutuloy natin yung ating nasimulan guys. So explain ko na nga guys kung ba't may bygone. Itong bygone na to guys, pagkatapos kung linisin yung loob nila at paliguan yung mga ibon natin guys, yung buong loob na to guys, sinispray natin para yung mga kuto kung saan saan man paligid dyan, mamamatay din sila guys. Kasi kung minsan yung mga anak ko, si Machu tsaka si Jesus pumapasok dito, pinapakain yung mga ibon natin guys. So yun na nga guys, sinispray ko nito. Napakasimple lang guys. Ayun na nga guys no, tapos na natin sprayin yung loob natin guys. So abang-abang lang kayo guys, mamaya pagbaba ng mga ibon natin pag natuyo na sila guys, mga bandang hapon guys, i-deworm naman natin sila guys. Ang proseso naman sa pag-deworm na ginagawa natin guys, almost maghapon natin silang hindi pa kakainin guys, tapos painumin natin sila ng gamot para sa ano nila, purga, para lumabas lahat ng mga bulati guys. So mamaya na lang guys, i-update ko kayo ulit ha. So, yun na nga guys, no? Update ko lang kayo sa nangyari kanina. Yung mga young bird natin, pinaliguan natin. Kaso hindi ko sila masyadong nasikaso kanina sa bubungan. Yung mga batang makukulit naglalaro dito sa may side. Binato sila ng bato habang naka-viewing. Ayun, nag-overfly yung mga ibon. Dalawa yung nawala sa mga young bird natin. Yung isa anak ni Bangis, yung isa anak ni Blue Bar guys. Tapos hindi ko na nabidyoan yung pagdi-deworm natin. Baka sa susunod ko na lang siguro sa inyo ipapakita guys. Tapos dumating nga yung mga gift bird natin. Ay, hindi pala gift bird. Yung mga ibon na binili natin. Kakadating lang, medyo ginabi na guys. Kaya tara, i-unbox natin. Tingnan natin siya. Ito na nga guys, no? Yung mga bagong bili nating ibong guys, galing sila ng Bamban Tarlac sa tropa natin. I-unbox natin sila guys. Tantanan. Ang ganda kaya guys. Yun. Tignan natin sila guys. Bali 5 sila nyan guys na binili natin ng ibon. I-unbox natin silang lahat. Papakita natin.
ito yung unang guys, red check siya guys. Sabi nung pinagkuhanan natin, naka-breed daw to ng nestmate, naka-cross ng Jansen. Ayan siya guys. Napakagandang ibon guys, oh. Ayan, oh. Tiningtingan na rin niya guys. Kasi sabi ko pagitingting na lang din para ano. Gagawin lang kasi natin itong breeder. Tsaka stock bird. Ayan. Medyo madilim eh. Gabi na kasi. Ayan. Tingnan natin yung isa guys. Lagay muna natin dito. Ito, kapatid naman niya. Tingnan na rin natin. So, ito siya guys. Napakagandang ibon ng mga to guys, oh. Ayan, oh. Napakalinis. Red bar. Oh, medyo malikot. Ayan guys. Ayan. So, kunin pa natin yung tatlo para i-unbox natin guys. Ito pa yung tatlo, i-unbox na rin natin sila guys. Pasensya na kayo kung medyo ganito yung boss ko tsaka yung itsura kasi nalulungkot ako na walan tayo ng young bird. Sana bukas makauwi sila guys. Unbox na natin to guys. Ito yung bird pa to guys. Ayan. Ito yung ang line nito guys, sabi nung pinagkuhanan natin is Vandenbroek, naka-cross siya ng Jansen guys. Jansen Relax. Ayan. Medyo napakalikot na ibon. Ang bird ba to pero malaki siya guys. Ano? Ang ganda, oh. Sunod natin itong dalawa. Itong dalawa naman guys, galing sa pinagkakatiwalang puncher. Breeder naman tong mga to guys. Ayan guys, si Borga. Ayan, oh. Napakagandang ibon nito guys. Naka-club ring siya ng MPFC guys, 2018. Double tag siya. Tsaka PRPC guys, 2017. Parang super set yata itong ibon na to. Pero ngayon breeder na lang siya guys. Gagamitin natin siya sa aslag yung mga anak niya. Kasi pagbagbagan natin sa aslag guys. Susubukan natin tong linyadang to. Ito naman yung pares niya guys. Yan. Napakagandang ibon guys. Pure Taiwan to guys. Nahuli daw to sa barko. Yan siya guys. So yun guys. Na-unbox na natin lahat yung mga bagong bili nating ibon guys. Tapos guys, date ko na lang kayo ulit sa susunod nating video guys. Gagawin na natin yung box perch nila. Pero metal lang gagamitin natin guys. So sana guys, subaybayan nyo parati yung mga gagawin pa nating video. At sana kayong magsawang manood guys. At dito na rin natin tatapusin ang ating video guys. Wag nyong kakalimutan mag-like and subscribe. At wag nyong kakalimutan i-click ang notification bell button. Salamat guys.